I'm very inspired to be here today because the beneficiaries of our projects are here, and I will roll out more projects this year and next year and the coming years for the province of Antique. Sa ating probinsyana guwapa, hardworking, dedicated public servant, importanteng makasama ko sa pagtrabaho sa Antique na magbigay ng tulong sa 582,000 Antiqueños sa napakagandang probinsya, si Governor Dodot Cadiao. Vice Governor Ed Benosta na tumutulong sa atin, sa ating mga scholars, at ang ating mga board members. Ako'y napanganak sa politika, mayor siya, naging board member, kaibigan ko, si Nanding Corbera. Ang ating board member din, si Pio Joselito, representing the IPs. Napakalapit ng aking puso sa katutubo sa ating indigenous people. There are 15 million all over the country, and Antique is one of the provinces that have the culture and heritage of our katutubo indigenous people. We must protect it, conserve it, promote it, because that is part of who we are as a people, as Antiqueños, and we should help educate and provide health care to our katutubos represented by board member Pio. Wabati kay Mayela Pameras, kay Alfie Nikia, ating kababaihan at kabataan, who will help me implement all these projects. Nandiyan din si Noel Alamis, ang composer ng aking kanta, at ang ating acting mayor ng Caluya, Diosdado Ehina, galing pang Caluya, nandito with the SD members. Did I mention Mayor Elmer Untaran? Nakasama ko na ngayon sa Trade Center at Senior Citizen Center. Nakalahati lang ang nagawa, kailangan daw ng pondo, at tatapusin ko this year yung Senior Citizen Center at next year yung ating Trade and Promotion Center. And all our SB members of San Jose. Ang ating running for Vice Mayor of San Remigio, Pedro Francisco, is also here. And Jose Claudio Alonsagay is here, representing the youth sector as well. Nandito po ang ating mga presidente at miyembro ng ating Fisher Folk Association sa San Jose, sa Patnongon, at sa iba't ibang bayan. Anthony Recopuerto ng Amazing Youth at ang kanyang officers, binabati ko po kayo. John David Vagindan ng Student Region of the University of Antique System. The recipients of our shared services facilities and the FAR and DA projects, our scholars, and all our TESDA scholars as well. Peter Altar from St. Anthony's College and Councilor Raymond Tombok came all the way from Pandan. Dr. Jeline Alentangan, Vice President of University of Antique for Academic Affairs. Marami po tayong project, and University of Antique is a recipient of our shared services facilities na 200 million nationwide for all state universities and colleges, and a big part of it will go to UA. Lorna Ambor, Provincial Fisheries OIC
importante ang fisheries because we are 15 towns coastal. Dr. Wilfredo Muhat, Director ng Student Affairs of University of Antique. Julian Salvacion of University of Antique. Dr. Lorela Flores also is here. Mrs. Mercedes Yang, ang ating DTI Provincial Director. Importante po yan dahil pag-uusapan ko ang ating mga programa sa DTI, especially the SSF. Dr. Romeo Magdato, ang ating Provincial Veterinarian. And Mr. Jose Jerry Alores, our TESDA Provincial Director. Very important because we have skills training and toolkits po binibigay. I hope I have mentioned everyone, and if I miss someone, then I apologize. Pero bawat isa po sa inyo ay binabati ko ng isang mayat na aga. We are blessed and there's so much to be grateful for. All I want is for us to be able to give progress, prosperity to this great and beautiful province. Let me tell you, this is a report to the province of what your senator, chairman of the Committee on Finance, has been doing for the country and for the province. Sa nakaraang 20 taon, ako po ay hinalang na #1 senator, naglingkod ng 3 termino sa Senado. Mula 1998 hanggang 2018, ako po ang nagsabatas ng libre kolehiyong edukasyon. Dati nagbabayad pa kayo sa pribado o pang-publikong kolehyo. Dati kailangan humingi pa ng scholarship. Sa ginawa ko pong batas, free college education. At pinondohan ko po ng 40 billion pesos this year. Pati na ang UP, libre. UA, libre na po lahat. Yan po ay regalo po natin. Kasama ng 6 na senador na kasama ko, na dadali ko po dito. Yan ay batas na ginawa at pinondohan ko po bilang chairman ng Committee on Finance. Whether you are a student in Apayao, in Cordillera, or in Bonggao, Tawi-Tawi, in the Autonomous Region, or in Antique, in Panay, no youth, no student should be deprived of the opportunity for education because libre na po ang college education. Pero alam ko na hindi sapat yan. Kaya maliban dyan, naglalaan pa ako ng pondo para sa karagdagang scholarship para magamit nyo sa dormitoryo, sa allowance, sa transportasyon at sa pagkain. Kaya sa tulong-tulong 2016, 17, 18 at 19, lahat ng estudyante sa buong lalawigan ng Antique, nag-aaral man sa UA Limang Campus or sa St. Anthony's College o sa Advanced Central College, maski na sa Calibo, Aklan, maski na sa UP Miagao, Iloilo o sa UP Iloilo City, saan man, basta ikaw ay Antiqueño, sagot ka ni Inday Loren at ni Gov. Donald Cajao. And so, all these universities in Antique and in our neighboring sister provinces of Iloilo and Aklan will have scholarships for the Antiqueños 2018 and 2019. If for some reason ay hindi po kayo makakuha, just go to your municipal mayor or better yet, to the provincial governor's office. Or I will give you a cell phone, hotline, Inday Loren hotline. Lahat o i-Facebook ninyo. Ako po ay wala pa. Hindi ko alam sa ang form. I will make sure and we will do
Tuesday kay Governor Miraflores ng Aklan at si Bibi Calizo Quimpo at si Vice Governor Quimpo. Sabi nila, ang swerte naman ng Antique, may Inday Loren. Sabi ko, swerte rin kayo. At sila'y nagpasalamat dahil yung scholarship dito na sobra-sobra na, may 10 at 20 million na bigay sa kanila. At meron din sa Iloilo. Pati na rin ang medical assistance, meron na rin ang Aklan, meron na rin ang Iloilo. Maliban sa ating college education, I realize skills training is very important. Hindi naman po lahat gusto mag 4 years college course, di ba ho? At maganda maturuan ng ating skills. Kaya po, ang laki ng pondo na nilalagay po sa TESDA, alam po ni TESDA Director. Where is TESDA Director? Ayan, alam po nyo. Ang aking habilin po, let not one person wanting to learn a skill. Lahat po ng kabataan, kababaihan, maski na senior citizen, na gustong mag-aral ng anumang kaalaman na skill, be it dressmaking or food processing or carpentry or vulcanizing or IT, whatever skill, in all accredited TESDA partner institutions in the province, even in other provinces, neighboring Aklan and Iloilo. Maski na sa Maynila, sagot ko pa rin. Sabihin lang nyo kung saan. And we will make them our scholars. So we have college education and we have technical vocational education, TECVOC. And that applies to our indigenous people. Our indigenous people are very gifted. They have talents. And so we will preserve the culture of living traditions of our indigenous people and incorporate that in our TESDA skills training. This was launched when Senator Joel Villanueva was still TESDA Director General 3 years ago in Intramuros. There was a partnership between NCCA at saka TESDA. Kaya importante ipagpatuloy po natin. Lahat po ng pamilya kailangan ng kabuhayan, ng livelihood. That is why binibigyan po ng halaga ang Department of Trade and Industry. DTI Province, where is DTI? Miss Yang. Where is Miss Yang? Yes. Meron po tayong shared services facilities. Ano po ito? Ito po ang mga equipment at gamit na kailangan para po tayo makagawa ng muscovado sugar or virgin coconut oil or mga kamote chips at kung ano man ang kailangan, whether it is a handloom or it is for abaca or cotton processing or anything. Yan po, meron po tayong shared services facilities. Ilan? 40 million or more? 61 million SSF sa 18 municipalities sa lahat po ng gumagawa ng barrio bags o gumagawa ng muscovado sugar at lahat po ng micro-enterprises na nangangailangan ng tulong. Again, I would urge you, DTI, Ms. Yang, hindi lamang sa San Jose Capital Town Outreach Program. We have go-negosyo centers, which I'm also funding in every municipality. Kung wala pong go-negosyo sa 18, buo na ba yung 1918? The go-negosyo should be the center kung siyang magpapaliwanag ng proseso pag-apply ng shared services facilities na equipment o gamit para magkaroon ng self-employment or pangabuhian, kabuhayan. Yan. Di ba maganda magkaroon tayo ng 18 towns, pangabuhian. Yung Go Negosyo Center should be the pangabuhian, kabuhayan centers. TESDA is implementing my barangay kabuhayan law. Ano po ang nagsasabi dito? Yung mga 4th, 5th at 6th class
class municipality. Meron pa ba tayong 4th, 5th, 6th? Ilan ang ating 4th, 5th, 6th? Meron. Ilan tayo? 4 and 5th. Ilan pa ang sakop ng 4th at 5th? 10 pa. So yung 10 4th at 5th class municipality, 10 ang ating TESDA. Yan. Ay special ang ating pagtingin. Bagamat pantay ang ating tulong sa 18 towns. Dahil kailangan tulungan ang 4th at 5th class municipality. Tutukan po nyo, iba pa yung pondo ko sa TESDA. Iba pa ho yung tulong na pondo sa Barangay Kabuhayan Law na ginawa ko way back in 2007, which I continue to fund. So, with the Go Negosyo Center, in every town, in each of the 10 towns na 4th and 5th class, TESDA with the accredited TESDA centers should reach out to everybody. Ang ating mga kasimanwa sa mundo, ang ating mga kasimanwang walang bahay, ang ating mga pamilyang kailangan ng tulong, bigyan natin ng shared services facilities, bigyan natin ng training sa ilalim ng Barangay Kabuhayan Act para sila'y mabigyan ng skills. So those are my programs for education and for livelihood, kabuhayan, pangabuhian. Yung mga fisher folks po natin, mangingisda. Saan po ang ating mga fisher folk associations? Namimigay yan! Wow! Dami! Kayo ba'y nakatanggap na or tatanggap pa ho ng bangka? Tatanggap pa lang. Ayun. Lahat po ng ating mga mangingisda ay ang aking gusto ay mabigyan natin ng fiberglass boats. Saan ang ating before? Before, yes. Lamba kasama? Okay, ano pa? Lamba, fiberglass, what else? Okay. Importante po na nakabigay na po ako ng 350 votes. Meron pa po 350 and another 50 million pesos worth of fiberglass boats. That's equivalent to 700. So meron po ako 2017 na 700 na pamigay na po yung 350. Ginagawa na po yung balanse na 350 at kayang ibigay hanggang Desyembre. Yung 50 million na binigay ko sa BIFAR ay last year pa or this year. I-implement po next year. Sana gawin nyo ng Enero, Pebrero, Marso para yung karagdagang 700 fiberglass boats and fishnets or lambat ay mapabigay sa ating mga fisher folks. Tulungan nyo po ako ma-identify lahat ng ating mangingisda sa bawat coastal municipality of Antique. Kung meron pong hindi naaabot ang BIFAR, ang Department of Agriculture, or ang Office of Senator Legarda, or ang Gobernador, or ang mga mayor at board members, i-Facebook lang ninyo, bibigyan ko kayo number ng text, bibigyan ko po kayo ng lambat at bangka para lahat ng mangingisda ay may sariling bangka. Sa mga hindi naman mangingisda, pero may konting lugar sa tabing bahay, namigay na po tayo ng cattle, ng baka, 3 baka sa isang pamilya for backyard cattle raising. Again, kung meron pang may gusto na wala dito sa Binirayan Sports Complex, ipaalam lang po nyo sa ating DA province. Where is our DA province? Mamaya sa meeting. And we will give under the National Dairy Authority baka, backyard cattle para po sa pamilya, para may pangabuhian, kabuhayan, livelihood.
mga bata. Yan po ang ating programa para sa ating kabuhayan. Meron pa rin ako mga programa. Gaya po kahapon, ako po'y nagpunta sa Santa Rosario Multipurpose Cooperative sa Barangay Santa Rosario, Pandan. Nag-groundbreaking po ako ng 1.5 million na weaving and fiber processing center sa Barangay Santa Rosario. Sila po ay gumagawa ng baril at ng iba't ibang mga fiber para po ng weeds, para po sa mga bag at carpet at mga placemat na ngayon po ay nasa SM Mega Mall. Dahil ang ginawa ko po, binibigyan ko po ng pangbayad pang aeroplano, bayad pang hotel, lahat po libre para yung isang buong floor sa SM Mega Mall sa Maynila ay meron tayong National Arts and Crafts Fair kung saan ang laki ng booth ng 18,000 antike kasama na ang Barangay Santa Rosario ng Pandan naka-display doon para sila'y makabenta ng gamit nila. So ang gusto ko, ang ginagawa ko sa aking hometown of Pandan ay gagawin ko rin sa San Jose, sa Tibiao, sa Aninili, sa Kulasi, sa Kaluya, sa Remigio, sa Sibalong, sa Libertad, sa Hamtik, sa Lugason, sa Lawaan, sa Belison, sa Tobias Cornia, sa Dao, at sa Remigio, sinabi ko na yan, at sa Barbasa, Valderrama, at sa lahat ng 18. In fact, the whole 28 barangays of San Jose, the whole 34 barangays of Pandan, and all the barangays, I want you to tell me what is it that you want to do to earn, and I will do it. Kung ano ang gusto niyong gawin na kabuhayan, bangka, weaving, langgunisa, meron pa akong alagang maliit sa Pandan. Meron maglalanggunisa doon. Wala akong kapital. Kailangan ng pondo. To make a long story short, meron siyang tindahan ngayon maayos na binigyan ko ng pondo sa ilalim ng DOST CES, Community Empowerment and Science and Technology. Magkano binigay ko doon kay Langgunisa? Under DOST CES. Can you slip a note kung magkano ang binigay? So, ngayon po, may tindahan na siya. At ang sarap, nag-order na ako ng 10 kilo ng langgunisa. So, ibig ko sabihin, lahat po ng micro-enterprises ay kaya po natin tulungan at pondohan. Kahapon din po, ako'y nagpunta sa Barangay Malabor sa Tibiao, Antique. Sa ilalim po ng DA, Department of Agriculture, PhilFIDA Project, Philippine Fiber Development Authority. Ako po ang author ng Tropical Fabric Law noong 2003, which mandates the use of Philippine fiber, pinya, banana, pineapple, potato, for government employees. And so, I built a weaving and processing center in Tibiao with Mayor Bandoja yesterday in Tibiao, in Barangay Malabor. And I saw that there is another weaving center. Madilim, mainit, sira-sira. Papagawa ko pa rin yun. And I saw an unfinished building. We will plant trees and other plants. The source of natural dye para magkaroon tayo ng natural dye center katabi ng weaving center. At nakita kong unfinished building. Hindi raw natapos. Gagawin showroom at coffee shop. So meron tayong kabuhayan
o may sakit na bata ay maaaring hindi mabigyan ng tulong. Sa lahat po ng ating 8 district hospitals, 8, lahat ng ating rural health unit ay meron po tayong libreng medical assistance program. Sabihin po nyo, pag hindi kayo tinulungan ng libre, mali po yun. Dahil naglalagay po tayo ng pondo patuloy, hindi na uubusan ng medical assistance program. Ito daw yung CES